Sa buong mundo, ang dami nagbablog. Kahit ano pang mangyari, ang dami nagbablog. Even sa Amerika, na talaga napakainit ng social media, no? Pagkadating sa mga politika. Tapos, tayo lang ang magsasabi na gagawa muna tayo ng franchise dito sa Pilipinas. Kayo, Meta, at saka YouTube. Parang franchise? Hindi ko mag-gets yun. Hindi, alam mo, gusto nilang gawing parang parang KBP siguro, parang Radyo TV. Na kailangan mo muna kumuha ng congressional franchise para makagawa ka ng sarili mong channel. Na napaka-weirdo naman kasi kaya nga yan nabuo yung mga platforms na yan para magkaroon ng boses ang lahat ng tao. Hindi lang yun. Takot kasi magkaroon ka na ng account para naman tayo galing tayo Yahoo Messenger. Tapos Camfrog. Yes. Di ba? Sa Multiply. Friendster. Yun. Ibig sabihin, MySpace. Ibig sabihin, gumagawa ka ng profile. Na, yun lang yun eh. And napaka-weirdo naman. Katulad niyan, kung nag-imbita sila ng mga vlogger ko, no? Na sasabihin nila doon na, hindi, kaya nagkaganyan-ganyan sa politics kasi may kinikita. Kaya nila gusto kasi pagka ginawang topic si Tatay Digong, lumalaking kita mo. Sus, alam nyo, eto sa totoo lang, nandito na kami sa online since what? Since sumikat tong lahat ng online na to. Ngayon, mga pioneers kami. Noon Yahoo Messenger, Kid Balakid, 2002. Yung meron pa mga pwede mo pang MIRC. Diba? MIRC, mga ganyan. Ngayon, hindi kasi to hindi to yung tipong sasabihin mo na okay, gagawa tayo ng show, bibenta natin to sa mga advertisers. Nagkakaroon lang ng ganun because of your following. Hindi lahat ganun. Diba? Hindi lahat malaki ang kita, hindi lahat pero nagkakaroon ng boses at saka merong nagkakaroon ng emotional and mental output ang mga tao. Tumatagal tuloy minsan yung buhay. Hindi lang naman lahat, di ba meron napapanood tayo na sumasama yung buhay dahil sa online. Pero marami ang gumaganda dahil sa online, dahil meron sila nakakausap. Paano nabuo ang mukbang? Mukbang? Ang mukbang para yan sa mga tao na nagkakaroon ng anxiety na kumakain mag-isa sa loob ng isang bahay. So, pag nanonood ng mukbang yan, para siyang may kasama. Okay. Diba? Parang ganun. One of the effects of mukbang yan noong una. Ngayon, so ang nangyayari dito is ang purpose talaga ng mga ibang vloggers is for them to be able to show kung nasan sila, informative siya dapat, educational, etc. Pero just like any other platforms, kahit naman ang platform ng radyo, TV, nagkakaroon rin naman ng mga bad effects yan sa mga tao. Lahat naman yan. May positive, may negative yan. So bakit ilalagay mo lahat sa isang platform which is online, yung lahat ng kasalanan. Yung dahil nagkakaroon ng mga problema here and there, mga isolated cases, dahil dun, lalagay nyo na sa Kongreso, sasabihin nyo na kailangan na ng franchise kasi delikado ng platform. Wow! Tayo lang nakaisip nun sa buong mundo. Sa buong mundo, tayo lang nakaisip nun. Weirdo. Tsaka yun? Palitan na natin Philippines, bro. Gawin na natin Einstein. Hindi, bukod doon. Diba? Para Sino nakaisip nun? Ace? Yeah, siya yung nagsabi. Pero I think lahat sila yung nakaisip nun. So, medyo weirdo talaga. Hindi lang medyo kasi... Kata. Bakit? Kung kontrolin mo ganun, hindi gumawa ka ng sarili mong platform. Diba? Lahat na lang. Lahat na lang. Hindi lang Facebook. Diba? Lahat. Pati Gmail nyo na, lahat na. Yun. Sama nyo na. Gmail, diba? Hotmail. At saka kung Yahoo. At saka bakit? Halimbawa ako, simpleng bata lang naman ako, nagpapakita ko, this is my toy. Kailangan ko kumuha ng franchise, bro? Wag na. Diba, gagawin ko. Medyo wala silang alam. Wala talaga silang alam. Ano yan? Alam mo, gagawin ko na lang. Katulad yan, di ba, nabanggit naman doon, mag-VPN, tapos kailangan meron din daw batas sa doon. Kailan pa nagkaroon ng batas sa VPN? Kung sa China nga, meron mga nag-VPN doon para maka-access sa Facebook. Tapos sa Pilipinas, gusto nyo maging mahigpit tayo sa... Wow! Di ba? Negative one, tawag mo doon, negative first, IQ? Hindi, negative first, di ba, pag sabi mo first world, di ba? Negative first world. Nauna ka pa sa first world kasi kaya 0.5 world. 0.5 world. Tangina, yun? Parang nag-hallucinate. Ba tawag ito? Wishful thinking ng Kasi parang ang labo naman ng buong mundo. Kahit nga China, mahigpit sa ganyan. Ayaw nila ng American platform Pero, gano'n na lang. pag VPN ka,
Pwede. Kasi ganito yan. Oo. Tinamaan sila sa mga kakilala nating vloggers na vloggers ba? Tapos sa internet personality. Oo. Kasi kami hindi po kami Hindi, ito vlogger. sample, bro. O bakit ang US? Gusto nilang tanggalin TikTok, natanggal ba? Tanggal ba? Hindi. Nandun pa. Nandun pa. Kasi hindi pwede. Mahirapan sila. Gusto nila i-block nila sa country nila. Actually, nasabi lang nila kasi bugsunan doon na galit sila sa mga ibang internet personality na tinitira sila. Oh, tapos may isa pa. Nasisilip ko ano yung mga ano nila. May mga bugoy kasi na nagsabi doon, mga resource person. Ang sinabi nila, may mga resource person na nagsabi na parang dahil nga pinagkakakitaan, bla bla bla. So tinanong nila kung nagbabayad ba ng tamang taxes. 'Di ba? In fact, doon sa sasagot niyan. Doon sa YouTube, 'di ba? May nakalagay naman talaga doon, 'di ba, na kapag Philippines ka, kapag ganyan, merong taxes nakasama. Araw kasi walang ganun. Ngayon may taxes na eh. Yung panahon ko, mga 2013, 14, 15, 16, 17, 18 yata nag-ano na eh. May tax. Ano kami nun? Sa Blogspot. Sa Blogspot. Lahat kumikita nun kasi may mga ads yun eh. So makikita mo sa AdSense mo, wala pang ano nun, wala pang, yung tax nun, sila na bahala. Meron naman dun eh. Meron naman talaga nakalagay tax eh. At saka yung sinasabi nilang kumikita sa ads, ano yun? Ang kumikita rin yung Google. At saka hindi, sa tao, commission lang ni Google ang binibigay. Hindi, brother, hindi bukod doon. Kaya rin sinasabi nila na meron pa silang tax na binibigay sa bansa is because of the sponsors. May mga sponsors kasi. Yun yung voluntary nila na rine-report kasi ano yun eh. Kumbaga parang sa pagitan ni TF yun eh. Nung advertisement tsaka yung Google, parang artista yun. Parang artista. Yun yung rason na binibigay nila. Yung monetization, yung pag-report nila sa BIR, lahat. Alam mo, napakadali lang naman yan. Hindi naman kailangan idaan pa sa franchise yan. Dahil, alam nyo, papahirapan nyo pa yung mga Pilipino. Alam nyo, sa totoo lang nagkaroon ng trabaho ang mga Pilipino dahil dyan sa online. Ang daming walang trabaho, ang daming naghihirap. Huwag na nating bulahin ang sarili natin. Ang daming naghihirap ngayon. Ang dami namin kakilala na naghihirap. And then nagkukulang. Naghihirap. Nagkukulang talaga sa mga sa mga bilihin lahat. So ito, isang malaking bagay ito na nangyari sa Pilipinas sa kahit paano people can already afford because of additional income. Tatanggalin nyo pa dahil I don't know kung talagang yan ba sasaktan. Kung sa personalan dahil malakas ang mga Duterte hindi kasi malakas ang mga Duterte sa online eh. Kanina. Hindi, malakas sa tao. Maraming tao nag-online kaya nagkaganon. Hindi, sinasabi ko na lang yon para talaga specify natin na online yung tinitira eh. Kasi na si Ace Barbers, parang nagalit pa nga, nagalit kay Mark. Diba? Mark Lopez. Si Mark Lopez, bakit sinabi siya stupid. Si Mark Lopez ba yun? Si Mark Lopez. Kaya nagsabi ng ganon? Parang gano'n, na sinabi yung stupid, kumanti rin si stupid, si Ace Barbers. Parang napipigil sila, kaya gusto nila i-regulate. Hindi, pero lalo na yung mga pinapatawag na na mga influencers. Kala ko ba, di ba dapat kapag public figure ka, huwag kang balat sibuyas. Alam mo yung mga artista time immemorial, talagang binabash yan ng mga tao. Kahit ang mga vloggers binabash, tayo nababash na rin tayo. Ako? Pikon ako. Pag sinasabihin ako pogi, Panginoon, alam nyo nang hindi pogi, tapos sabihin niya po ang pogi. Insulto nyo ako. May punto ka, bro. Di ba? Hindi. Pero, alam nyo, lahat naman nababash. Alam mo, sa radyo, grabe ang bash sa amin. Minsan may tumatawag pa sa amin, minumura kami. On air yun, So, nangyayari talaga yan. Kay Triggerman sa LS. Nangyayari yan. Hindi nyo na kailangan anuhin yan, nasabihin na online lang nangyayari yan. Lahat yan. Ngayon, if they speak their minds at kung ano-anong sabihin at tirahin kayo, kung hindi totoo, hindi kayo apektado. All you have to do is answer back. Make a statement. You're a personality. You have an authority. You have followers. All you have to do is go online also. Dahil may pera ka at may power ka, pwede kang gumamit ng iba pang means of or ibang platforms.
Sabihin mo, hindi totoo yan, kasinungalingan, and then, if you want, file a case on that person. Pero, kung ganyan, sasabihin mo na, hindi, yung buong platform na sirain natin, parang give up mo na yung buong gera mo Parang pinalalabas mo na totoo sinasabi nila at hindi ka na makalaban, kaya gagamitin mo yung posisyon at lakas mo para sirain yung buong platform. Kahit hindi na siya makagamit ng platform na yun, basta masira lang. Parang madamot ako ganun. Ang problema ron, taka na, sa sobrang galit na emosyon, taka na, pati ang Facebook, papatawag mo pa. Wow, si Mark Zuckerberg. Si Castro, sabi niya, baka pwedeng pumunta rito ang Meta, ang Facebook, dahil sa... Bakit? Ginaganap niyong pandinig. Ba't ganun? Gumagamit sila ng Facebook ng platform, pero pati mo na kayo papatawag niya, actually, private company, ano pakialam ng, kung sa publiko rin yan na, correct, di ba? Correct. Na kumpanya. Ba't mo papatawag yung mga yan? Ano ka? Di bali sa Amerika, kasi American company yun Oo. Di ba? Representative from Facebook, sige, fine, go. Pero ano naman yung papel nila doon? Free speech nga yun Ang rine-regulate nila doon is kung meron nang may nagreklamo na mali yung information. Meron naman ganong provisions Sa sobrang galit na galit ng mga ibang kongresista, talagang pati Facebook kung pakialam mo no? Isipin nyo ang sa akin lang ganito. We are legislative body tayo di ba? Gusto mong, in aid of legislation, gusto mong gumawa ng batas by getting resource people. Tapos, kapag yung resource people na yun, sorry sir, hindi po kayo makakapunta. Nakikiusap ka lang naman umattend sila para meron kang additional information. Pag hindi pumunta, ano tayo? So, pinahan mo yan. Ang labo naman nun. Paano nangyari yun? Halimbawa ako, magtatanong lang po ako kasi naliligo ako sa lugar na to. Pag hindi mo ako sinagot, mapupulis kita. Kaya nga yun pwede ba yun? Nakita mo, nung pinatawag sila Crisette, si MJ, sila pa nandun, sila Mark, diba? At saka si Joey. Mark Lopez, hindi pumunta ng at saka naman, ba't papatawag mo mga private na yan? Hindi, at saka regardless bro, ayaw nila resource person lang yun hindi mo naman yun kinakasuhan Kaya nga. Ngayon, katulad yan, kunyari, ikaw bro, ngayon lang kita nakita. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Tatanungin ko, bro, pwede magtanong kasi gusto ko lang malaman kung nasan yung pupuntahan ko. Sabihin mo sa akin na, kuya, ayaw kitang kausapin. Papabarangay kita. Kasi nagtatanong ako ayaw mo sagutin. In aid of legislation ko to Diba? Parang, ang labo naman ng gano'n. Naging abusado talaga. Ganun na ba tayo ngayon dito? It's not nice. Pero, hindi sa inaagawan natin sila ng trabaho. Sa inyo yan. Ito lang pagpapaalala lamang po na medyo naiiba tayo na. Usap-usapan. Never nangyari yan sa buong buhay ko na nabubuhay ako, na may narinig ako na ganyan yung ginagawa ng Kongreso. Ngayon lang. Abusado. Kasi kung sinasabi ninyo umaabuso itong mga vloggers na to, sige, sabi mo na. Kayo, ganun din ginagawa nyo. You're going overboard. So it's just the same. Tatanggalin rin natin ang Kongreso? Tatanggalin rin natin ang platform na yan? Hindi rin, di ba? Hindi naman natin gagawin yan. Hindi naman sila babayad. Hindi wala. Ganun na nga ang punto. Ibig ko sabihin, it's just the same. We're not saying na gagawin yan. We're just saying na ganun din yun. Platform to, kung meron kayong reklamo, i-report nyo. Kapag mali yung sinabi niya, kasuhan nyo, tanggalan nyo ng page. Di ba? Kayo naman, yung Kongreso, hanggang dun lang sige, gagawa ko ng batas para ganyan. Hindi yung, pag ayaw mo pumunta dito dahil may tatanungin kami sa'yo, kulong ka. Di ba? Ang labo naman nun. Di ba? Kasi, sabi nga ni Harrison Ford, this is politics. Sabi kay Captain America. Kay Captain America, tama. Sino to? Si Falcon. This is politics. You're not Steve Rogers. Actually, totoo ang pangalan. Alam mo totoo ang pangalan ni Falcon? Ano ba yun? Clarence. Bakit? Panoorin niyo 8 Miles. Gala ko si Tony Falcon. Miss Clarence, sabi ni Eminem. Anyways, yun lang. Siguro, okay pa sindak.
yung mga gumagamit ng kasi makakapi rin nila, hindi naman nila sinisitek eh. Ang gusto lang nilang yung mga tumutuligsa sa kanila at pumupuna. Kaya ganun lang yun. Ganun lang kasimple yun. Hindi na dapat natin magtatanong pa eh. Alam naman natin kung ano yung pakay nila at saka kung bakit. Di ba? Yeah, tama. At saka ang alam nyo, ang ano ko dito is hindi talaga dapat na kokontrolin yung sasabihin ng tao. What's on your mind nga eh. Sabi Kasi nga ni we Facebook, are a democratic country. Oo. Nakita ko lang yung control na yan sa isang communist country nung nagpupunta-punta ako doon. And nanibago ako, sabi ko, grabe naman pala dito. Tapos biglang mangyayari na rin pala dito sa bansa natin na hindi na rin pala natin pwedeng sabihin yun. Para, ano naman yun, it's unfair kasi even if sabihin mo na may sasabihin ako against you dito sa tao na nakatabi ko, wala ka na dun. Kung ang chismoso nga nagsasalita against you, hindi mo naman chismoso. hindi mo naman pwedeng bawalan ng chismosa. Pwede mo dalhin sa barangay, mag-usap kayo doon para itigil na 'yon at magkaroon kayo ng settlement. Pero yung sasabihin mo na babawalan mo, bawal ka na mag-chismis kasi masama yung sinasabi mo tungkol sa akin. Darian tanda mo diba? Isipin mo nga, hindi atin na lang to pero yung yung hari ng sama yung mga satanas ganyan. Diba? Darian masama sasabihin mo. Pati ba naman yun? Masama yung sasabihin mo tungkol sa kanya, reklamo ba yun? Hindi. Kasi, di ba? Hindi, I mean, it's just a joke, but ang totoo doon is... Joke lang Yun, pati kay Darian? Joke lang yun. Joke lang. Joke lang. Ikaw naman, Ngayon, yun nga yung sasabi ko. Parang... free speech naman to, mga kapatid. Democratic country to. Huwag na natin gawing iba. 'Di ba? Ano na to, pinanganak na tayo ng ganito, lahat tayo kayo napunta kayo sa posisyon dahil sa ganito. Dahil nga binoto kayo ng mga tao dahil democratic country, kung sino gusto na iboto yun ang binoboto nila. Huwag nyo nang huwag nyo na kalabanin yun, yung pagiging democratic country natin. Yun lang yun. Okay. So, po yung legal si Tapiro, of course, yung mga, sige. Ako naman si Tito Potato. Anyayahan natin yung mga nanonood, yung mga bago nanonood dyan, mag-subscribe dito sa ating channel. Kahit di wag nyo na i-like, subscribe lang kayo, tapos manood, okay na sa amin yun. Kami nag-enjoy naman kami, lalo na nakakape ako ngayon. Nasobra niya ako sa kape, bro. So, yun. At saka yung mapa ko pa kulay, kahit wala nang ganun. Walang kulay ito. Walang kulay-kulay na Ako nga brown, no? Ako black, di ba? Walay. Diba? So, yun, maraming salamat po. Kayo ay nasa D4D.